So, ano ba dapat mo i-prepare? Yung pupunta ng abroad, first time, gano'n. Siyempre yung agency, papers mo yung asikasuhin nila, yung mga legalities, documentation, gano'n. Siyempre yung mga necessities sa loob ng bahay as you are na dumating, bagong salta, wala namang mag-iisip nun sa'yo. Kanya-kanyang diskarte yun. May mga suggestion po tayo. Maybe for you. OA. Hi! Welcome sa aking channel! And for today's video, kung ikaw ay pupunta na dito sa Singapore, magtatrabaho na as a nurse, excited na para magtrabaho dito sa Singapore, ano ba ang mga dapat mong dalhin? Tapos ka na sa mga requirements mo, meron ka ng SNB approval, may plane ticket ka na, tapos sabi na ng agency mo na, okay, resign ka na sa work. So, ano ba dapat mo i-prepare? So, hindi ko alam kung ano ang program na papasukin mo. It's either INOP ka ba, or as a regular staff nurse, or as a enrolled nurse kang pupunta dito. But anyways, yung sa first time lang po na pupunta dito, first time, yung pupunta ng abroad, first time, gano'n. Siyempre may mga briefing din ang agency ninyo sa inyo. Kung susundin nyo yung mga briefing nila, go! Wala namang pumipigil sa'yo, B. Pero kung may mga curious dyan, anong pwedeng bitbitin, anong dapat dalhin, may mga suggestion po tayo. Maybe for you. Anyways, pagpunta mo dito sa Singapore, number 1 is ang pinaka-instruction sa inyo ng inyong agency is bibili kayo ng SIM sa airport para i-communicate nyo sila. Ganon. Yun yung pinaka-instruction. Wala namang masama dun, B. Kasi ita-track ka nila, di ba? Kung nakarating na kayo, magme-message kayo kasi i-communicate nila yung counterpart nila na andito sa Singapore. Ang SIM card sa airport is around $50. Kayo na mag-multiply, best. 45 times 50, kano yun? Syempre, ang bitbit mong pera, pang isang buwan din yun na budget. Kasi wala ka pang sahod. O diba? Tipid-tipid din, best. So, ang magandang gawin is pumunta sa 7-Eleven kasi meron silang benta na SIM card doon. So, alam niyo magkano lang ang SIM card? It's less than $15. O, di ba ang layo-layo nung gap ng $50 tapos $15? Sayang din yun, B. 45, 35, $35 din yun. Pagkain din yun ng ilang araw. So, yun, para makatipid. Masyado tayong nakarating na tayo ng Singapore, hindi pa tayo nag-prepare ng mga dadalhin. Magpala ka ng taon. Itanong nyo kung anong klaseng bed yung dadatnan nyo. Kung super single ba yung size or queen size ba. Bakit kailangan? Syempre, alam matulog ka sa bed na walang walang punda, walang bedsheet. So, sa Pilipinas, bumili ka na kasi mas mura. O, di ba? O, mga toiletries. Kasi yun din ang, pagpunta mo dito, yun din ang bibilhin mo. Akala mo ba mura dito, be? Hindi. Lalo na pag bagong salta ka, mahal. So, magkano yung bedsheet sa Pinas versus dito? Yung dala mong pera is from Philippines pa, hindi ka pa from Singapore. Hindi ko naman sinasabing mahirap tayo dyan. Pero, ang pinaka-point is, mas makakamura ka kasi andyan na galing sa Pinas, dalhin mo na lang. Yun ang gamitin mo pagdating mo dito. O kung marami ka pang time para hindi ka na maglaba, alangan naman gamitin mo yung galing sa mall tapos diretso gamit. Labahan mo na, be, kasi hindi mo naman pwedeng bitbitin yung isang buong packaging niya para mas maging maliit siya, compress. I-laundry mo na dyan, tapos dalhin mo dito. O, di ba perfect? I-ano mo na lang, ilalagay mo na lang. Isang advice yan. Di naman kasi mga simpleng bagay lang yan. Is syempre yung agency papers mo yung asikasuhin nila, yung mga legalities, documentation, ganon. Syempre yung mga necessities sa loob ng bahay as you are na dumating, bagong salta, wala namang mag-iisip nun sa'yo.
kanya-kanyang diskarte yun. So nang na-experience namin, pagdating namin, halabi, yung budget mo ng pang isang buwan na wala ka pang sahod, mababawasan pa yun kasi kailangan mo ng mga ganitong bagay sa loob ng bahay, o diba? So, hassle din yun. Pero kung marami kang budget, go! Mag-shopping ka, sis. Okay, meron ka ng punda, meron ka ng bedsheet, kumot mo. Yung mga lang muna, yung hindi mo na masyadong OA. Yung mga pang-survive lang na until sa sahod. Ganon, alam mo yun. Kasi, mahal as in legit, mahal. 45 pesos na ngayon ang isang Singapore dollar. Imaginein mo yun, 45 sa $1. Wala namang pagkain dito na Wala namang pagkain dito na $1 lang, busog ka na, bes. Parang drinks nga, hindi ka makakabili nun kung hindi yung mga carbonated drinks. OA. Okay. So, syempre, may mga listahan yan sila, yung agency, bibigay nila sa inyo yung mga gusto nyong dalhin. Ang pinaka-i-take nyo na advice, for me is number 1 yung toiletries, yung bedsheet mo, is yung pagkain. Magandang magbitbit ka na kahit 1 kilong bigas. Or, okay naman, bumili ka dito, meron naman silang bentang 1 kilong bigas na nasa mga Pero yung bigas, dito, yung 1 kilo around $3 to $5. O, times 45 agad. O, magkano yun? Sa Pilipinas, magkano 1 kilo? 45, 50 pesos lang, $1 lang yun. O, nakatipid ka na naman. So, ilang araw mo din kakainin yun. Kasi, syempre, mag-a-adjust ka sa pagkain dito. Stressed ka sa sa adjustment. Legit, mag-a-adjust ka talaga as in super culture adjust. Major. Walang sari-sari store dito. Walang namang tindahan na yung tao po, pabili. Walang ganun, sis. Mga sila dito, convenience store lahat. Paano order? Yung English natin, perfect English. Yung orderan mo, Singlish. Paano order? This one, okay can buy diba? Hindi. Isa pa yun, pag-uusapan din natin yan, yung English nila dito. Na sobrang convenient naman pag na-adapt mo na. Pero pag mag-uumpisa ka pa lang, Jesus Christ, hindi talaga kaya, sis. As in, parang ganun. So, ang advice is, yung magdala ka na ng 1 kilong bigas, mga dilata mo na favorite mo, yung mga sardinas na gusto mo na flavor. Marami na ngayon, branded na yung iba, yung 555. Tapos meron yung mga corned beef, ganon. Bitin mo, sis, kasi mag-a-adjust ka sa food dito, at least meron ka ng food for ilang weeks or ganon. Kasi syempre sa pagpa-process mo ng mga bagay-bagay, it's either magbabaon ka or kakain ka sa labas o ganon. So at least may ka na, may pagkain na. Syempre, ang bibigay na kilo sa'yo, 20 kilos lang yan. O, 1 kilong bigas, 19 na lang yun. Tapos, yung bedsheet mo, kunyari, ilagay natin, nasa 1 kilo din yun. O, 18 kilos na lang, best. Toiletries mo pa. So, toiletries, speaking of, dala ka na lang kahit sachet lang muna, sis. Huwag na masyadong yung OA, shampoo at saka conditioner. Okay, bumili pala dyan. Magkano pala dyan? Best, yung isang sachet na ganun, di ba, dyan sa Pilipinas, less than 100. Yun dito, yung mga nakabote na, walang sachet dito, yung sachet, walang tag 5 pesos, walang tag 10 pesos dito. So, isang bote talaga ang bibilhin mo, magkano din yun? Nasa, pinakamura, $5 din. $5 to $10 para sa shampoo at conditioner. Girl, $10, 450 pesos yun. Okay ka lang. Bumili ng sachet dyan sa Pinas. Kasi isang sachet, di mo naman mauubos. Depende sa usage mo. So, yun. Sachet muna tayo, sis. Tiis-tiis ganda. Pati yung sa panglaba konti, kahit yung liquid ang dalhin nyo, detergent. Kasi mostly dito, pagdating nyo kasi sa bahay,
ang bahay na mapupuntahan nyo, meron silang mga washing machine. Tapos yung washing machine nila, liquid detergent ang ginagamit. Kasi yung mga semi-automatic, wala nang laundry na hand wash dito sis. Upgraded ka na, first world country. So, ang mga washing machine nila semi-automatic. Yung mga paglabas, isasampay mo na lang. O yung mas maswerte ka ng mga bahay, paglabas ng damit, ifo-fold mo na lang. So, ang gamit nila is yung mga liquid detergent. So, budget ka ng 1 kilo for that. So, shampoo, conditioner, sabon, 1 kilo. Bedsheet, 1 kilo. Pagkain, or sa bedsheet, OA na yung 1 kilo, di ba? Parang 1.5 kilo, okay na yun. 1/2 to 1 kilo, kaya na yun sis. Ilan na lang natira sa'yo? Tapos 1 kilo sa bigas, tapos yung delata mo konti, ilagay natin 1 kilo din. Around 4 kilos na yon. Budget ka din ng mga, ilagay natin 10 kilos para sa damit. Huwag na masyadong magbitbit ng damit sis. Hindi naman mahirap maglaba dito. Sa 1 week, parang yung pang 1 week na lang bitbitin mo sis. Ganun. Mga pants mo, wag masyadong magbitbit ng maraming yung mga super maong na pants kasi mabigat, tapos hindi mo naman gagamit ito, ang init sa Singapore, dai. Wag na masyado yon. Hindi na OA, hindi na kailangan. Yung mga mga corporate na suggestion nila, pwede naman bitbit ka ng 1 or 2. Wag ng OA kasi hindi magagamit. Pwede namang yung mga lang loose, mga light material na damit, yun ang bitbitin mo kasi mas convenient yun, hindi ka papawisan sa paglalakad-lakad kasi ang pagdating mo dito, ang dami mong gagawin. Pupunta ka ng mga medical, magpupunta ka ng mga bangko, isi-settle mo yung para sa sa sahod, dun kasi papasok yung sahod mo, isi-settle mo yun. So lakad-lakad kayo, kung maong bitbit mo hindi pwede, masyadong mainit. So, yun. Budget ka ng mga 10 kilos for clothes only. So, 14 kilos na yun. Meron ka pang natirang 6. Mga miscellaneous na yun. Kung ano mga kailangan mo na mga gamit. Yung papers mo, ganun. Kasi meron ka pang hand carry. Ibang usapan naman yung hand carry. Pwede na yung mga mo dun, mga makeup mo, mga So, sa bagahe, i-check nyo sa airlines kung ano yung mga bawal bitbitin. Hindi ko naman kayang i-mention lahat dito yung mga bawal at hindi mga pwede at hindi pwede dun sa hand carry at saka sa check-in. Basta ang bitbitin nyo is dapat na analyze. Plan siya kasi possible na yung pupuntahan yung mga bahay is meron na silang mga plansya doon. So, mag-inquire na lang din kayo sa kanila. Kung hindi naman, pwede naman kayo magbitbit ng plansya sa Pilipinas, pero yung lang muna, yung magaan lang na plansya. Pero on the first few naman, hindi naman kailangan ng plansya talaga. Yun. Kung may mga tanong kayo, comment nyo dyan sa baba para at least ma-address. So, yun, lalong-lalo na sa mga culture nila dito, ano yung mga dapat at hindi dapat gawin, ano yung mga pwedeng ma-preempt na, hindi pala pwede yon, pwede pala yon, ganon. Comment nyo na lang dyan sa baba. Yun lang muna. Bye!